Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So alam nyo ba guys, according kay Philippine Defense Enthusiast, ready na sa Sea Trial Harbor Acceptance Test isinasagawa na sa BRP Miguel Malvar. So syempre, pagkagawa ng barko kasi syempre, isi-trial muna yan syempre, na ayos pa lahat mga kinabit nila. Hindi naman ibig sabihin na tapos na yung barko na yun. Wala na. Pagka dideliver na nila, syempre isi-trial pa yan para ayun nga, lahat is working, diba? So yun, magandang balita ito na ayun nga, ready na for sea trial ating Miguel Malvar. Sana maayos ang lahat para ma-deliver na agad sa ating Philippine Navy at magamit na ng ating bansa sa pagbabantay sa ating teritoryo. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Philippine Defense Enthusiast. So start na natin. Tila susubukan ng Hyundai Heavy Industries na ma-deliver ang BRP Miguel Malvar sa second quarter sa susunod na taon 2025 o mas maaga pa. Ito ay upang magbigay ng magandang impression sa ating Philippine Navy. So second quarter next year. So siyempre, abang second quarter, April to June pa. Pero sabi naman, kaya pa pabilis, kaya sa first quarter, why not, diba? Pero yun nga, may expect na natin na may darating tayo next year. First half of the year, 2025, first half of the 2025, darating na itong Miguel Malvar ng ating Philippine Navy. So, ito na yung pinakamalakas nating barko maliban sa Jose Rizal. Kasi nga, yung kompleto, mas madaming armaments kasi ito. Sinasabi natin, mas malakas pa ito kaysa sa Jose Rizal class ng ating frigate. Sana nga, i-upgrade pa yung frigate natin, dalawang frigate natin. Para nga, maging ka-level niya na yung Corvette natin, di ba? Na may mga nakalinya na namang mga acquisition ng mga bagong warships na mag-uumpisa sa susunod na taon na nais din ng Hyundai na kanilang makuha. Ilang buwan lang nang ma-launch ang BRP Miguel Malvar, na isagawa agad nitong nakaraang araw ng Hyundai Heavy Industries ang tinatawag na HAT o ang Harbor Acceptance Tests. Ito ay nangangahulugang nakabit na lahat ng mga systems and equipments ng BRP Miguel Malvar, at kasalukuyang sinisiyasat at sinisiguro na gumagana ayon sa requirement ng Philippine Navy. Makikita sa larawan na isa sa mga team ng mga engineering institutes ng Hyundai Heavy Industries ay ini-integrates na ang smart valve system ng BRP Miguel Malvar. Ito ay isang autonomous fire extinguishing system na otomatikong umaapulan ng sunog kahit walang crew na nagbabantay sa oras na nagkaroon ng damage ang barko kapag natamaan ng anumang missile o bomba o kahit sa mga ordinaryong sakuna lamang. Isusunod naman ang testing and integration ng anti-CBRNE ng barko, isa sa ni-required na capability ng Philippine Navy sa mga Malvar class, kung saan automatikong protektahan ng barko ang lahat ng mga tripulante nito mula sa chemical, biological, radiological, nuclear and explosive attacks. Automatikong mahigpit na isasarado ng barko ang sarili nito kapag nakita ng mga sensor nito na nakaranas ito ng mga CBRNE attacks, upang masigurong ligtas ang mga personnels at crews ng barko. Nice. Bago isagawa ang Sea Acceptance Test, ay i-test din ang integration and functionality ng lahat ng weapon system na nakakabit ngayon sa barko, tulad ng Auto Milara, Aselson Gokden CIWS, at provisions para sa vertical launch system at anti-ship missile system. Nice. Ang pagkabit ng MBDA ng Mika Vertical Launch System at ng Sea-Star Anti-Ship Missile ay isasagawa na dito sa Pilipinas tulad ng mga Jose Rizal class, dahil hiwalay ang pagbili ng mga ito.
Ito ay nangahulugang BBA ng Mika Vertical Launch System at ng Sea-Star Anti-Ship Missile ay isa sa gawa na dito sa Pilipinas tulad ng mga Jose Rizal class dahil hiwalay ang pagbili ng mga ito. Ito ay nangahulugang darating ang dalawang barkong ito tulad ng Jose Rizal class na wala pang vertical launch system at anti-ship missile system. Pagdating naman sa towed array sonar ay kinumpirma. Sana ikabit nila agad, di ba? Kasi yung series bagal pa bago magkaroon ng Sea-Star o vertical launcher. Sana ikabit nila agad. Kasi walay pa. Sa ibang nga ba? Kasi sa Hanwha kasi yun. Ito kasi sa Hyundai, kaya hiwalay sila ilalagay. Okay, ang baba. Tama naman. Ng kumpanyang Thales Defense and Security, na ino-offer nila ang kanilang Cactus 1 Variable Depth Sonar sa ating Philippine Navy, para sa mga bagong HDP-2200 offshore patrol vessels, Miguel Malvar class frigates, at Jose Rizal class frigates. Ang Cactus 1 ay ang pinakamaliit sa lahat ng Cactus family at magandang e-tandem sa flash dipping sonar ng Thales, na nakakabit sa dalawang AW-159 Wildcat anti-submarine helicopters. Ito ay may maximum detection range na 30 kilometers, at maaari itong ikabit sa mga mission module containers, at dinisenyo para sa mga maliliit na warships tulad ng ating offshore patrol vessels. Bagamat ang Jose Rizal ay mas malaki kesa mga OPV natin, kaya mas maganda sana sa kanya ang Cactus 2, upang mas malawak na range ang kayang i-monitor for possible lurking submarines, ngunit dahil sa issue ng space sa likod ng Jose Rizal class, ang Cactus 2 ay imposible ng makabit. Ang Malvar class ay siguradong may sapat na lugar sa likuran nito para sa Cactus 2, kaya magugulat talaga tayo kung Cactus 1 pa rin ang ikakabit dito. Ang pahayag ng kumpanyang Thales Defense and Security ay offer pa lamang, kaya ang pinal na desisyon ay nasa sa ating Navy pa rin, kaya atin munang aabangan ang magiging desisyon ng ating Navy. Ang BRP Jegu Silang, FF-07, ay nakatakdang ma-launch December ngayong taon, medyo mabilis kesa sa ating inaasahan. Ito ay nangangahulugang maaring mahabol ng Hyundai Heavy Industries, na ma-deliver din ng BRP Jegu Silang, December sa susunod na taon, halos isang taon na mas maaga sa delivery date na nakasaad sa kontrata ng Philippine Navy at ng Hyundai Heavy Industries. Nice. Sana nga, no? Ay deliver agad sa December 2025 para yung dalawang Corvette natin nandito na sa Pilipinas. Kasi next year, first quarter, second quarter of the year, 2025, tinigil Malvar. So sana nga, mapabilis din ang isa pa nating Corvette na may deliver sa December 2025 para yan. Next year, kompleto na yung Corvette natin na acquisition. So, mag-move on na naman tayo. Bibili na naman tayo ng bagong barko. Kung ano man ang plano ng ating Department of National Defense or ating Philippine Navy, so supportahan na lang po sana natin. Yun nga, yung offshore patrol vessel natin, sana rin mapadaling, mapabilis ang delivery rin para nga madagdagan pa yung bid natin ng Philippine Navy. Nga para mabantayan pa natin lalo yung ating EEC, EEC natin, di ba? At ang Pilipinas, siyempre, sa mga nabuhuli sa atin. So, dagdag barko, dagdag depensa, siyempre. So, siyempre, dapat kailangan makabit din yung Sea-Star sa yung vertical launcher natin, agad-agad. At para makompleto na yung gamitan ng ating Corvette na Miguel Malvar. So, siyempre, dapat yung isang Corvette din natin, Jegu Silang, malagyan din ng ganun para parehas sila ng capability din natin Miguel Malvar. Di ba? Excited na talagang inaabangan na natin talaga. Kasi nga, ito totoo Siyempre, walang hindi pa mag-acquire. Kumbaga, sabi-sabi pa lang, bibili nito, bibili ng ganyan, possible bumili. Pero ito totoo na to, na may parating tayong asset na galing sa Korea na Corvette na dalawa. So at least
magandang balita yan. So maraming salamat kay Philippines Defense Enthusiast. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa kanya. Ilalagay ko po yung description sa description down below. Ang full video na to ang kanya channel. So maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.